Magandang araw. Tayo ngayon ay dadako sa ikawalong bahagi ng ating pag-aaral at ito ay may pamagat na ang walang hanggang tipan ng Diyos. Sa buong Biblia ay binabanggit ang tungkol sa walang hanggang tipan ng Diyos. Ang mahalaga, ito ay isang pagsasaayos na ginawa sa loob ng pagka-Diyos. Ito ay may kinalaman sa panukalan ng kaligtasan na iniaalok ng Diyos sa tao. Mari tayong makagawa ng isang kaugnayan doon. Mari nating tanggapin o tanggihan iyon. Ang tipan ay naglalaman ng tatlong bagay. Una, ang mga pangako ng Diyos, Galatia 3:16-17. Pangalawa, ang mga kondisyon ng Diyos na ito ay pagtalima sa kanyang kalooban, Deuteronomio 4:13. At ikatlong paraan upang masapatan ang mga kondisyong at ito ay si Kristo o ang Ebanghelyo, Isaiah 42:1-6. Ang alinman sa mga bahaging ito ay maaaring taguriang ang tipan. Unang tanong, kailan binalangkas ang walang hanggang tipan? Tito 1:2. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, bago pa nagsimula ang mga panahon, ito ay pinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Ito ay pinasok sa loob ng pagka-Diyos. Kung ang lahi ng tao ay madaig ng Diablo, si Kristo ay nangakong mamamatay sa lugar ng tao at ibabalik ang tao sa isang tumpak na kaugnayan sa Diyos. Si Kristo ang magiging kapalit ng tao para sa kasalanan at katwiran. Basahin ang Juan 3:16. Ikalawang tanong, ilang mga tipan ang binabanggit ng matandang tipan? Iisa lamang ang tipan. Ito ay ginawa kay Adan, Abraham, Isaac at Jacob at ginawa niya ito sa Israel doon sa Sinai. Basahin ang Awit 105:6-10. Pagkatapos ng karanasan sa Sinai, ang mga lider ng Israel ay nagpatuloy na manawagan sa tao upang magsimulang panibago ng kanilang pangako sa walang hanggang tipan. Ikatlong tanong, bakit pinanukala ng Diyos na palayan ng Israel mula sa pagkaalipin ng mga Ehipsyo? Exodo 2:24, narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala ng Diyos ang kanyang tipan kina Abraham, Isaac at Jacob. Ikaapat na tanong, nang tawagin ng Diyos si Moises upang akayin ng Israel na palabas sa Ehipto, ano ang kanyang layunin? Exodo 6:3-5. Ako'y nagpakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit hindi ako nagpakilala sa kanila sa pamamagitan ng aking pangalang ang Panginoon. Akin ding itinatag ang aking tipan sa kanila na ibibigay ko sa kanila ang lupain ng Kanaan, ang lupain na kung saan sila'y nakipanirahan. Bukod dito'y aking narinig ang daing ng mga anak ng Israel na inaalipin ng mga Ehipsyo at aking naalala ang aking tipan. Ang tipan na ginawa ng Diyos sa Israel doon sa Sinai ay iyon din ang ginawa kay Abraham. Sa Genesis 17, ang tipan na ginawa kay Abraham ay tumutukoy ng walang hanggang tipan. 9 beses niyang binanggit ang tungkol roon bilang aking tipan. Ikalimang tanong, anong hinihiling sa Israel? At ito ba ay iba kaysa kahilingan kay Abraham? Exodo 19:5. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, kayo ay magiging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong daigdig ay akin. Kapwa sila hinihilingang sumunod, kapwa sila binigyan ng magkatulad na palatandaan ng pagtutuli, kapwa sila mukhaang napaharap sa iisang walang hanggang tipan. Ika-6 na tanong, paano ipinahayag ni Moises at Pablo ang ebanghelyo ng walang hanggang tipan? Basahin ng Deuteronomio 30:11-14. Sa Roman 9 at 10, ipinaliliwanag ni Pablo kung paano nagkulang ang Israel sa pagtangkilik ng katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Basahin din ang Deuteronomio 9:1-6. Si Moises at Pablo ay kapwa nagpahayag ng isang katotohanan ng katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya na itong saligang simulain ng walang hanggang tipan. Ikapitong tanong, ang tipan ba ng Diyos doon sa Sinai ay ibang pakikipagtipan? Hindi. Pinasimulang panibago lamang ng Diyos ang kanyang tipan sa Israel nung panahong iyon. Ang mga pangako ay naroon, Exodo 19:4-6. Ang kautusan ay naroon at ang panawagan upang sumunod, Exodo 20.
Ang paraan upang magampanan ang mga kondisyon ay naroon din sa pamamagitan ng Ebanghelyo, ayon sa ipinakita doon sa santuario, Hebreo 9 verse 1. Ang pagpapatibay ng tipan doon sa Sinai sa pamamagitan ng handog na dugo ay nakaturo kay Kristo at sa pangwakas na pagpapatibay ng walang hanggang tipan. Kaugnay ng pagpapatibay o pagsisimulang panibago ng walang hanggang tipan, hinulaan ni Jeremias ito sa darating na panahon ng Mesiyas. Jeremias 31 hanggang 34. Ihambing ang Jeremias 30 verse 9. Ipinahayag ni Jesus ang pagsisimulang panibago dito doon sa banal na hapunan, Lucas 22 verse 20. Hindi mapasisimulang panibago ng Diyos ang walang hanggang tipan sa pisikal na Israel sapagkat tinanggihan nila siya. Subalit magagawa niya iyon sa espiritual na Israel. Ikawalong tanong, bakit binabanggit ni Pablo ang isang matandang tipan sa Galacia at sa Hebreo? Dalawa ba ang paraan ng Diyos na pakitungo sa tao? Anong pagkakaiba ng matanda at ng bagong tipan? Una, ang matandang tipan ay batay sa mga gawa, samantalang ang bagong tipan ay batay sa pananampalataya. Galacia 3 verse 2. Ipinakikita ni Pablo sa Galacia 4:22-26 na kung paanong lisya ang pagkagamit ni Abraham kay Hagar na ginawa siyang asawa niya upang magkaroon ng isang anak. Gayon din mali ang ginawa ng Israel sa mga tagubilang pangmoral at pangritos mula sa isang pagsasaayos ng kautusan at ng Ebanghelyo. Ang isa ay sumusumbat, ang kautusan, at ang isa ay nakaturo kay Kristo, pangritos. Sa isa lamang sistema ng mga gawain na sundin iyong lahat at ikaw ay maliligtas. Kung kaya ang matanda ay tinawag na matanda ay sapagkat minasama ng Israel ang tipan sa isang paraan ng mga gawain. Hindi gumawa ang Diyos ng isang matandang tipan ng mga bagay at pagkatapos ay parurusahan sila sa bagay na hindi nila magawa. Binigyan ng Diyos ang mga tao ng gayon ding mahalagang tipan na ibinigay niya kay Abraham, na iyon ay naging isang sistema ng mga gawain ay sapagkat nilisya ng bansa iyon, kailan may hindi iyon ang panukala ng Diyos. Ikalwa, ang pagkukulang doon sa Sinai ay nasa tao na hindi nila napanatili ang kanilang kaugnayan sa tipan ng Diyos. Gayun din naman ang tipan ay binalangkas para sa kanila batay sa mga sagisag sa santuario na sa takdang panahon ay natapos. At ikatlo, kung iniiwan ng isang taong bagong tipang karanasan upang mamuhay sa ilalim ng luma, siya ay nahuhulog mula sa biyaya. Ang Diyos ay gumawa ng isang pakipagtipan kay Adan. Sinabi ni Hoseas, ngunit gaya ni Adan ay sumuway sila sa tipan. Hosea 6 verse 7. Ang pakikipagtipang ito kay Adan ay isang tipan ng mga gawa. Gayunman, ang isang tipan ng mga gawa bago ang kasalanan ay pinasok na mabuti sapagkat iyon ay kasang-ayon ng likas ng Diyos at ng katutubo ng tao. Sa pamamagitan ng mga kondisyon ng tipang iyon, ang tao ay magkakaroon ng buhay o kamatayan ayon sa kanyang ginawa. Nang ang tao ay magkasala, hinaharap pa rin niya ang mga kahilingan ng Diyos, subalit wala na siyang kapangyarihang kailangan upang makasunod. Ikasyam na tanong, anong tumpak na silbi ng kautusan ng Diyos? Basahin ang Roma 7:7 hanggang 13, 24 at 25. Ganyan din ang Galatia 3:19 hanggang 26. Ito ay nagpapakilala ng kasalanan at ipinahahayag na si Kristo ang tanging pag-asa ng tao. Ang kautusan ay kailangang sundin. Ang pagpili ay mangangahulugan pa rin ng buhay at kamatayan. Ang kautusan ng Diyos ang kanyang batayan ng katwiran. Ipinahahayag nito ang kanyang kalooban. Basahin ng awit 40 verse 8. Ipinahayag nito ang tungkulin ng tao. Basahin ng Ecclesiastes 12 verse 13. At ipinakikilala nito ang kasalanan. Basahin ng Roma 3 verse 20 at 7 verse 7. Ang kautusan ng Diyos ay paraan din na sa pamamagitan nito siya gumagawa. Ipinakikita nito kung paanong pinakamamahalaan ng Diyos ang sansinukob sa moralidad at sa espiritual. Ang paraan ng Diyos ay pagtalima sa kanyang kalooban. Kung ang tao ay hindi nagkasala, maaari siyang manatili sa mga kondisyong sumunod at mabuhay, sumuway at mapahamak.
Hindi mababago ng Diyos ang kanyang utos bilang pamantayan, ngunit sapagkat ang tao ay nagkasala, kinakailangang baguhin niya ang paraan ng pagtatamo ng kapatiran. Kung ang isang tao ay tumatangging mamuhay ayon sa paraan ng Diyos ng kaligtasan sa tulong ng biyaya, ang tanging ibang paraan ay ang magsikap na gamitin ang kautusan. Ang kabiguan ng Israel ay isang pagkulang ng pananampalataya. Roman 9:31-33 at Hebreo 4:1 at 2. Ang walang hanggang simulain ng walang hanggang tipan ay ang pahintulutan ng Espiritu Santo na isulat ng kautusan ng Diyos sa ating mga puso. Ang paraan ng Diyos ng pagliligtas sa tulong ng biyaya ang nagpapatibay ng kautusan, ang pamantayan. Basahin ang Roma 3 verse 31, 8 verse 3 hanggang 4, 7 verse 25, 13 verse 9 hanggang 10. Sa ikasyam na bahagi ng ating pag-aaral, tatalakayin naman natin ang may pamagat na ang kautusang pinawi ni Kristo.